for coming, girls. Friends of Paul. Good morning, mga katropang gising. It's a beautiful, beautiful Friday morning. At para sa mga gising pa, it's a beautiful Thursday evening. Yes, hello. Thank you for watching Pinoy Big Brother Up Late. At in a few hours na nga, ito na nga, ang second eviction night ng Pinoy Big Brother Teen Edition. Kaya gusto ko nang i-remind kayong lahat to vote for the housemate na gusto nyo mapanatili sa loob ng bahay ni Kuya. At uumpisahan ko na ang kwentuhan, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ay, alala na. Ayan, eto na nga. Si Big Brother kanina pinatawag ang lahat ng teen housemates sa loob ng confession room para sa isang napaka-importanting announcement na related sa second eviction night. Aba, kung ano ang announcement na yan, hindi ko muna pwede sabihin. Tayo naman may abangan kayo sa Pinoy Big Brother. Pero, napaka-importanting announcement yan. So, tumutok lang lagi sa Pinoy Big Brother para malaman kung ano yan. Yes, magpapakilala pala muna ako. Nakalimutan ko yun. Kumusta naman yun? Ito po, dating border ni Kuya, Bianca Gonzalez, and I'm inviting everyone. Yes, the very, very important part of our show na mga texters. Thank you very much sa paggagastosin ng load dito sa Pinoy Big Brother Update para syempre magbigay ng message or mag-share ng inyong mga thoughts, opinions, violent reactions, kahit ano. All you have to do is text BB space your name, space your message, and send that to 2331 para sa Globe and Touch mobile subscribers at sa 2311 para sa Smart and Talk and Text subscribers. Okay, pupuntahan ko ng aking second kwento. Alam niyo po ba, sa loob ng bahay ni Kuya, minsan may mga days na buong araw, masaya kayo. Minsan may mga araw na buong araw, malungkot kayo. Minsan may mga nakakabaliw na araw na malungkot masaya, malungkot masaya, malungkot masaya. Ganun talaga minsan yung feeling sa loob ng bahay. And the past few days have been like that para sa ating mga teen housemates. Uumpisahan ko na ang kwentong masaya naman. Itong si Kuya ay nagbigay ng bagong task sa ating mga housemates na tinatawag na Dance Marathon. Yes, syempre magpapatugtog si Kuya ng music at sasayaw ang ating mga housemates. Pero hindi ang dance marathon ng Pinoy Big Brother theme song na Kabataang Pinoy ha. Iba. Ito, group ni Kuya ang ating mga teen housemates into 5 groups at babasahin ko. Hulaan nyo kung sino to ha. Unang grupo, Hawaiian Dance. Yan ay sina Bam at Jamila. Okay? Second group, Indian Dance. Kina Gerald at Claire. Ito, hulaan nyo, Korean Dance. Kumusta naman? Siyempre kay Mikey at Kim. Ang ating fourth group, Spanish Flamenco na sumisexy dyan. Siyempre, you guessed it right, Fred at Nina. Gusto ko makita yun. At Irish Dance naman, hindi ko alam. Ano ba yung sabi ng Irish Dance? Anong klaseng dance yan? Yan naman ay syempre sa natira na sina Wacky, Matt at Olin. At napaka-cute dahil complete with costumes ang magiging sayaw ng ating mga housemates. At syempre, kailangan kasama din nilang sumayaw ang mga teddy bears na part ng weekly task. Kung gusto nyo silipin ang mga nakakatuwang eksena na yan, let's watch this. Paano ba sasayaw si Big Bear? आजा 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 चोरी चोरी हमको In fairness dito kay Gerald, talagang kinakareer niya ang dance marathon na yan. Gusto ko lang sabihin na ang cute naman ni Mikey at ni Kim. At gusto ko lang magbigay ng trivia. Hawaiian dance yung kinabasa nila.
Yung skirt na suot ni Jamila, alam ko yan guys, recycled na yan dahil ginamit namin yan nung pumasok si Jasmine Tria sa bahay. Kala nyo, hindi ko yan notice Ayan. Aside from the 5 groups, nakita nyo nagsaya all together ang mga girls at assigned sa kanila ang Arabian Belly Dance na hindi natin masyadong nakita, pero yun na yung version nila. At sa boys naman, ang Greek dance. Yun yung parang gumaginin sila, hindi ka nag-Greek dance pala yun. Pero, yun pala yun. So, if you want to see more scenes dyan sa dance marathon yan, please yung matuwa, makalimot muna sa mga problems ninyo. Well, manood kayo mamaya ng Primetime Bida. Okay, pumunta na ako sa aking third kwento. Isa pang nakakatuwang eksena ang nangyari kanina. Binasa ko talaga. Ito naman ay may kinalaman sa bagong salta sa bahay na napakapasaway na kaagad na si Waki. Dahil sobrang tagal na nakapatay ng kanyang lapel mic. Kung ano ang naging parusa ni Kuya sa kanya, panoorin niyo to. May bago tayong babaeng housemate. Gusto mo pati para suot pa, Uso kasi yun. Hindi talaga kaya. Ganyan Huwag lang kang siya. gumanyan, huwag kang gumanyan. Sige. Big brother, hindi po kasha. Wala, gaganyan lang siya. Naipit ka pa. Yan. Kinirili niya to. Ako magme-makeup. Ganda pala. Bagay na bagay pala sa ito. Bakla, pagka bibili ka ng lipstick, ito bibili mo Huwag kulay. niyong masyadong karirin ha. Ano ba yan? Gusto mo lang? Ganda mo pag naging babae Gusto mo? Eto? Ha? Oo, dapat malandi ka. Cute ka sa mga boys. Para may Kala mo nagkaamok ng awa. Talaga naman itong si Waki. Naka-red pa siya na bra. Wow. Si Waki, ayaw niya nagpapa-makeup. Nakakapagtaka yan dahil yung boys ng edition namin, kapag may task na kailangan silang makeup, excited pa sila. Hindi ko alam kung bakit, pero excited sila. Pero in fairness, Waki, bagay naman sa'yo maging girl. At in all fairness dito kay Waki, hindi ko siya ma-fault masyado sa pagkakalimot nga na buksan yung lapel mic niya dahil nga bago siya bahay, hindi pa sure sinay. Gusto ko na i-share sa inyo ang experience sa lapel na yan. Usually, ang pinaka-often na violation dyan, una, yung paglabas kasi pagpasok mo ng confession room, kailangan patayin mo yung mic. Hindi ko lang kung bakit kung anong technical chubaness dyan. Pero, kailangan mo patayin yung mic. Paglabas mo, usually nakakalimutan mo. Kaya yung last time si John Prats, pinataas na kami niya. Second, yung kapag maliligo ka, isasabit mo siya sa labas, tapos saka ka maliligo sa loob. Ang daming beses na paglabas mo, makakalimutan mo na siya forever. Tapos yun na violation niya. At third, yung natatakpan mo, yung kanyang nagkakwentuhan kayo, gaganyan-ganyan ka. Yan, bawal pala yon kasi natatakpan siya. So, yan ang mga usual na lapel violations na gusto ko lang i-share sa inyo. Ayan lang. So, gusto ko lang magdagdag ng kwento tungkol kay Waki. Ito nga si Olin kanina, kinausap niya si Fred. Tinanong niya na parang, bakit napapansin ko na itong si Waki, parang medyo umiiwas-iwas sa atin. Na-mention mo ba sa kanya yung pinag-usapan natin na after nung eviction night? Dahil nga katulad ng pinakita natin kahapon sa Up Late, pinag-usapan nga ng mga housemates sa garden after eviction na medyo kinaiinisan ng mga girls itong si Waki dahil nga sa pagiging touchy-feely niya, dahil hindi siya masyadong gentlemanly. At inamin ni Fred na yes, na-mention niya ito kay Waki. Siguro para lang, parang constructive criticism. Pero yun nga ang reason pala kung bakit medyo umiiwas-iwas na tong si Waki. Alright? Yan muna ang kwento. Kanina sinabi ko nga na sa loob ng bahay ni Kuya, minsan masaya, minsan malungkot. Lahat na ng kwento ko so far ay masaya. Sana naman natuwa kayo. Mamaya naman ikakwento ko ang kung anumang malungkot ang nangyari sa loob ng bahay. Katulad na lang ng pag-iyak ni Nina paglabas niya ng confession room na kung ano kaya ang sinabi ni Kuya sa kanya. Aba, we will find out when Pinoy Big Brother Up Late returns. Ang nakaligtas sa Welcome back!
back to Pinoy Big Brother Oplate, and I would just like to remind everyone, syempre, please, 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 botohin nyo ang housemate na gusto nyong maligtas sa loob ng bahay ni Kuya. Is it Olin or Nina? Yes, botohin nyo na sila dahil syempre, in a few hours, second eviction night na naman para sa ating mga housemates. Okay, I will continue to my next kwento. Ay, i-remind ko nga pala yung sinabi ko kanina sa mga kaka-turn on pa lang ng TV. Meron po kaninang importanteng announcement si Kuya na related sa eviction night. Hindi ko pa muna pwede sabihin kung ano to, pero patuloy na tumutok sa Pinoy Big Brother para malaman kung ano yan. At your vote still counts nga, kaya rin na-remind ko kaya rin na to vote either Olin or Nina.